Part 26. Tiningnan ko si Tina. Nabigla man siya ay naging blanko ang tingin niya sa akin. Dan, kanina ka pa. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Alfo. No, we're not, Mr. Bautista. Ngayon pa lang, sarkastikong wika ni Dane. Nang balingan ko siya ng tingin ay tumaas ang kanyang kilay. Can I talk to Tina? Mahinahon kong tanong. Nagkatinginan muna ang mag-asawa bago kay Tina. Hindi pa agad tumugon si Tina sa mga ito. Pero sa huli ay tumanggo na siya ng tipid. Palihim akong inismira ng ina ni Tina bago nito kami lagpasan. Isang kapag-unawang tingin naman ang ibinigay sa akin ni Alfon at sumabay na sa pag-alis ng ina ni Tina. Sumunod na rin si Dane na nagdadalawang isip pa kung iiwanan ako sa kwarto na iyon o hindi. Dam ako ang tingin ko kay Tina. She's just looking at me blankly, na parang wala na naman ako sa kanya. Tina, nasaktan ako, nakabenda ang kamay ko, pansinin mo naman sana. Anong ginagawa mo rito? Di ba, sabi ko sa'yo, ayaw kitang makita. Malamig niyang tanong. Lumapit muna ako ng bahagya. I've heard earlier about your mom's suggestions. Saglit na namilog ang mga mata niya. Pero, nawala agad iyon. Ano ngayon? Huminga ako ng malalim. Plan about the annulment you want. But I'll tell you this, Tina. I will not going to defeat in this battle and let you leave me again. You're just wasting your time, my wife. She looked at me with her cold eyes. Her jaw became tight as Ed at me. Napailing siya sa bandang huli. You're manipulating me, again, Dan, she stated as a matter of factly. Umiling ako agad, tinitignan siya ng hindi makapaniwala. Hindi sa minamanipula kita, Tina. Sinasabi ko ito, kasi, gusto kong manatili ka sakin. Ito na naman tayo. Sinubukan kong hawakan ang kanyang kamay at pinisil iyon ng marahan, dahil doon ko gustong kumuha ng lakas. Akala ko ay hihilahin niya iyon palayo sa akin. Tinignan ko siya at nakita kong napapikit siya. You still love me? Tina, I could feel it. Kumpirma ko noong narinig ko ang pagtibok ng kanyang palso. We love each other, Dan, but we are afraid of ourselves to trust. Napatingin na ako sa nakamulat niyang mga mata. Mahirap kang mahalin, Dan, alam mo ba? Ha? Akala ko, sapat na itong pinaparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Hindi ko ba ma-reach ang expectations mo, ha, Dan? Inilingan ko kaagad siya, iyan ba ang iniisip niya? Tina, hindi sa ganoon. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Naninindigan ako, pero, yung nakita ko, Tina, nakakabaliw sa galit. Ang asawa ko, ang mahal kong asawa, kitang-kita ko na hinalikan ng ibang lalaki. Anong sa tingin mo ang dapat kong reaksyon, ha? Matutuwa, Tina. Nasaktan ako. Humihingal ako sa sobrang sikip ng dibdib ko. Huminahon muna ako bago muling nagsalita. At bakit ikaw ang nagagalit lang dito, ha? Anong akala mo, ikaw, hindi rin ako pinagkatiwalaan. Tina, I've been trying to contact you noong mga panahon na agad mong pinatay, ang komunikasyon sakin. Nag-init ang mga gilid ng mga mata ko noong naalala ko ang mga panahon na iyon, Tina, hindi ako manghuhula para malaman ang dahilan mo. Inisip ko kung bakit. Naisip ko na baka alam mo na magkasama kami ni Jeez. Sana, sinabi mo sakin. Gusto ring magdamdam na kagaya mo. Pero, hindi ko magawa. Kasi, alam kong sa mga panahon na ito, ako ang may mas malaking pagkakamali sa iyo. Kasi, bakit mo kailangan na ilihim sa akin iyon, Dan? Hindi sana kita pagduduhan, but Jiz kept sending me that time yung mga pictures na magkasama kayo. Tingin mo ba, hindi ako magdududa? Napakunat noo ako. Pictures? Where? Imbes na magsalita ay nanghihina niyang sinulyapan ang phone na nakapatong sa mini cabinet. Walang paabi na kinuha ko iyon at tiningnan. Bigla akong nanlamig noong nakita ko ang mga litrato na magkasama kami ni Jessica. Laglag ang pangakong tinignan siya. Nakatingin na siya sa ibang direksyon. Gusto kong manggaling sa iyo iyan, Dan. Gusto ko na may masabi ka, kasi, alam kong may salita ka na walang namamagitan sa inyong dalawa pero, bakit mo inilihim? Because, alam mong paghihinalaan kita. Ha, hindi ako ganun kababaw, Dan, napahawak siya sa kanyang dibdib. Agad niyang pinalis ang mga luhang tumulo sa pisngi niya. Nabasa noon ang kumot na nagtatakip ng mga tuhod niya. Napayuko ako.
My heart sank so deep. Ano na naman ang nagawa ko para ganituhan si Thina? Damat. Lugmok akong napalapit kay Thina. Sinubukan ko siyang yakapin pero inilagan niya ako sa pagkakataong ito. Our relationship will never work out. We are not working out, Dan. Tumulo na naman ang mga butil ng luha sa mga pisngi niya. Maybe mom is right. Hindi talaga para sa atin ang marriage. Itigil mo yan, Thina. Tumaas ulit ang boses kung pumipyok na. Ano bang dapat kong sabihin para hindi mo isipin ang annulment? Thina, parehas na tayong nasasaktan dito, huwag mo nang dagdagan pa. Iyon nga ang gusto ko, Dan, ang huwag nang masaktan. Hanggat hindi tayo nagmamature, hanggat hindi tayo nagtatanda, ganito at ganito tayo. Nakakapagod, Dan. Kung masaya ka na ayos lang sa iyo na ganito parati ang sitwasyon natin, pues, sakin, hindi. I don't think that we can stand in this relationship if we have doubts. Endless doubts. We need a break, Dan. At tingin mo, ang pakikipaghiwalay ang tamang solusyon, ha? Oo, Dan, please, huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Tama na. Ayokong umabot ako sa punto na hindi ko nakilala ang taong minahal ko. Please. Napapikit ako at mahinang umiyak. I won't give up, Thina. You will never leave me. Umalis na ako at sinarado ang pinto. Hinayaan ko lang na magpatuloy ang pagluha ko. Dun man lang, mailabas ko ito. Hindi ba niya alam, ang hirap ng hiling niya? Kaya pa naman naming ayusin ang sitwasyon. Kung natatakot siya na mangyari ulit ito, pues, hindi na ako papayag. Ibubukod ko ang lahat ng tiwala ko sa kanya. Kahit na madalas silang magsama ni Drew, kakayanin ko kahit na mahirap sakin, pipilitin ko, huwag lang siyang makipaghiwalay. Walang lakas akong napaupo sa bench habang pinapyunas gamit ng kaliw kong kamay ang mga luha ko. Huminga ako ng malalim pagkatapos para lumuwag ang dibdib ko. Hindi pa ako nakakaahon sa mainit na bangayan namin ni Thina ay kumulo agad. Ang dugo ko nang makita ko ang papalapit na si Drew. Shit! Anong ginagawa niya rito? Hinuyam ko ang dalawa kong kamay sa magkabila kong pantalon. Mariin akong nakatiim bagang habang tinitignan siyang lumalapit. Kita ko ang kawalang reaksyon ng gago. Kahit na gusto kong magwala at basagin ang ulo niya ay hindi pwede. Kailangan kong huminahon. Gusto kong ipakita kay Thina ba pagkakatiwalaan ko siya sa panahon na ito. I will give the assurance. Nakita kong nilagpasan niya ako at dumiretso sa kwarto ni Thina. Tingin ko ay nasabi na sa kanya ng mom ni Thina kung anong kwarto nito. Damang-dama ko ang panginginig ng aking kalamnan. Taas-baba na ang dibdib ko dala ng pagpipigil. Pumikit ako ng mariin. I trust you now, Thina. Kahit huli na, I trust you. Nagulat na lang ako nang sa isang iglap ay lumabas ang gago. Mariing magkasalubong ang kanyang mga kilay. Matindi ang pagkakagat niya sa kanyang labi. Napatayo ako nang makitang kung aambahan niya ako ng suntok. This all your fault, sigaw niya na naghuhuramentado. Really? Natawa akong bigla sa sinabi ng gago. Buti na lang at tuyo na ang mga luha ko sa pisngi. Dapat nga, ako ang magsalita niyan sa'yo, dahil ako ang asawa, mapang-uyam kong panabla. Who gave you the license to kiss my wife? Ha? Alam mo, Drew, layuan mo na nga ang asawa ko, pwede ba? Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkaganito. At ang kapal naman ng mukha mo para nandito ka pa. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung nandito ako o wala. Hindi ikaw ang binibisita ko. Asawa ko ang dahilan ng ipinunta mo rito, kaya may karapatan akong questionin ka. And as you thought, Dan. Narinig ko kay Tita Celestina na balak nang makipag-anal sa iyo ni Thina. I will wait for that day, he smirked. You can do it, Dan. Believe Thina. Believe her even if it's very difficult for you. Really? I smirked too. I am not informed, but it's okay. Hahabulin ko pa rin siya kahit nahiwalay kami, seryoso na ang tono ng pananalita ko. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga, gigil na nakatikom ang kanyang bibig. Walang paabi na lumisan siya sa harapan ko. Napangisi ako, naasar ang gago. Kinabukasan ay nakalabas na si Thina. Hindi ako hinayaan ng kanyang pamilya na lumapit sa kanya na siyang nagpadurog ng puso ko. Sinubukan ko na siyang tawagan sa kanyang phone, ngunit, hindi niya ako sinasagot.
Hindi na rin kami magkasama sa iisang bahay. Naroon na siyang tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Panay ang pagdalaw ko sa kanila pero hindi ako hinahayaan ng mga ito na papasukin sa loob. Hindi na lang ako nagpumilit dahil ayokong magalit na naman si Tina sa akin. Naging abala na muna ako sa trabaho. Kahit nahirap ako sa ganito naming setup ay kailangan kong magtiis, alang-alang sa paghilom ng mga sugat niya. Chocolate cake. Napaangat ang tingin ko sa nagsalita, naaninag ko agad si Dane na nakahukip-kap at nakatuon ang tingin sa pulang box sa gilid ng mesa ko. Dalhan ko ang asawa ko kapag binisita ko siya. Tumango lang ako ng tipid sa kanya at binalik ang sarili sa ginagawa, pero, nilingon ko rin siya agad. Kailan ka pala mamamanhikan sa mga magulang ni Olga? Tanong ko. His face flushed in an instant. Pero itinago niya iyon sa isang ngisi. Malapit na. I just need to arrange some other things. Like giving up my career for her. Napatanga ako sa huling sinabi niya. You what? Ha? Nalilito ko siyang tinignan. Lumaki lalo ang ngisi niya. You heard me right, kuya. I'm giving up my career in the future. Marami lang akong tinatapos para hindi conflict sa kontrata ko. I want to settle down with her. I want to marry her, kuya. But I know that it might be difficult for her if I will continue my career as an artist. I don't want her life to be complicated. Nakaramdam ako ng magkahalong inggit at tuwa sa kapatid ko. Akala ko talaga, wala na sa bokabularyo ng kapatid ko ang pag-aasawa. Pero, mukha ata sa hitsura niya ay nakapagdesisyon na siya ng nararapat sa buhay niya. Ngumiti ako. I'll support you for that. Lumabas na ako galing office pagkatapos. Pupuntahan ko ngayon si Tina. Nasa kabilang upuan ko ang chocolate cake ko na ibibigay ko sa kanya. Sana lang ay medyo lumamig na ang ulo niya at kausapin na ako. O, kung hindi man, iaabot ko na lamang ito sa katulong na. Ilang oras lang ay nakarating na rin ako ng Marevia. Bumaba na ako bitbit ang box na naglalaman ng chocolate cake. Pumunta ako sa gilid para patunugan ang doorbell. Lumabas din ang katulong nila. Naaninag ko agad sa mukha nito na tila ba ay kinabahan nang makita ako. Aling Carmen, bungad ko noong lumapit na siya. Pansin ko ang panay niyang paglingga sa akin at sa likod niya. Nakasarado pa rin ang kanilang gate. Sir, ano pong ginagawa niyo rito? Kabado niyang tanong. Bibisitahin si Tina, sagot ko na kunot na. Ang noo dahil sa walang tigil na paglingalinga ni Aling Carmen sa tingin ko ay sa pintuan ng bahay ng mga amo at sa akin. Aling Carmen, pagkuha ko sa kanyang atensyon. Gulat na gulat ito pagharap sa akin. Ano pong problema? Bakit parang takot na takot kayo? May bahid ng pag-aalala kong tanong. Sir, si Ma'am Tina kasi naputol ang pagsasalita niya at lumihis ng tingin sa ibang direksyon. Bigla agad bumigat ang pakiramdam ko dala ng kaba. Aling Carmen, ano pong nangyari? May nangyari po bang hinding maganda sa asawa ko? Tanong ko sa takot. Shit, kailangan kong pumasok sa loob. Sinubukan kong itulak ng kaunti si Aling Carmen para makapasok ako sa loob pero napahinto ako, dahil naramdaman ko ang bisig niya. Aling Carmen, ba't niyo ko pinipigilan? Gusto ko pong pumasok sa loob. Medyo inis ko siyang tingnan. Sir, hindi naman po iyon ang dahilan. Si Ma'am po kasi sir, si Ma'am. Ano nga, hindi ko na napigilan ang magtaas ng boses, dahil nakakaubos na ng pasensya ang pangbibiti ni Aling Carmen. Paano kung nangyari na kay Athena sa loob? Sir, si Ma'am, aalis na. Pupunta na po ng Amerika. Mabilis niya iyong nasabi. Mabilis na mabilis pero ang dating sa akin ay sobrang bagal. Sobrang bagal na halos natulala na lang ako at hindi na maalaya na dumulas na pala sa kamay ko, ang box na bitbit ko. Gumuho bigla ang mundo ko. Katawan ko na ang kusang gumalaw para sa akin. Tuluyan kong nilagpasan si Aling Carmen at pumasok sa hardin ng mga Bautista. Buti naman at hindi niya ako pinigilan, dahil hindi rin naman ako papapigil. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad ko, nanginginig, ang mga kalamnan sa galit. Napahinto ako agad nang makita kong lumabas ang ina ni Tina. Bago pa ito lumabas ay narinig ko nang tinatawag niya si Aling Carmen. Natigil lang siya noong nakita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Pag-alit niyang tanong, nakataas ang kilay. Nasaan po si Tina? Pinilit kong maging malumanay ang tanong kahit na gusto kong taasan ang boses ko.
Humalukip-kap siya at pinaningkitan ako ng kanyang mga bilugan na mata. Para saan pa at kailangan mo pang itanong yan, Dan? Hindi mo na dapat hanapin pa ang anak ko dahil mawawalan na kayo ng ugnayan. Anong pinagsasabi mo, nasaan ang asawa ko? Wala na. Hindi ko kaya sa panahon na ito na maging mahinahon. Ang gusto ko ay kausapin ko ang asawa ko. Ngayon, kita ko ang pagkabigla sa hitsura ni Mom. Nang makahuma ay madrama siyang napailing. Sasko por santo, hindi talaga ako makapaniwala na ikaw ang pinili ng anak ko. Mabuti na lang at nagising na rin si Thina sa katotohanan na wala siyang mapapala sa kagaya mo. Dinaan ko sa paglunok ang paglimot sa paghuhuramentado niya. Natural lang talaga na maging ganito, ang kanyang reaksyon dahil nasaktan ko ang anak niya. Batid ko na kaya ganito ang pakikitungo niya sa akin dahil pinoprotektahan niya si Thina. Kagaya ng parati kong ginagawa, humingi ako ng tawad kay Mom. I'm sorry, Mom, sa inasal ko. Pakiusap ko lang po na sabihin niyo kung nasa na si Thina. Mom, mahal na mahal ko po ang anak niyo, maniwala kayo. Inismiran niya ako. Mahal. Natawa siya ng pagak. Kung mahal mo ang anak ko, hindi ka na dapat gumawa ng bagay na alam mong makikipaghiwalay sa inyo sa dulo. Buo na ang desisyon niya, Dan, itigil mo na ang kapangahasan mo na itigil ang gagawin niya. Tama na. Nakaramdam ako ng pamumutla dahil sa huli niyang sabi. Buo na talaga ang desisyon ni Thina. Sa gitna ng pakikipag-usap namin ni Mom ay napatanga ako nang marinig kong umaalingaw-ngaw, ang boses ng babaeng nagpapadurog ngayon ng pagkatao ko. Mom, handa na ang gamit. Kagaya ko ay bigla ring natigilan si Thina sa pintuan ng kanilang bahay. Nasa harap niya ang mom niya na ngayon ay binalingan siya. Napako lang ang mga mata namin sa isa't isa. Nilubos ko ang paninitig sa babaeng kaya akong wasakin ng pira-piraso. Kagaya ng noon ko siya unang nakita, alam kong medyo maalon ang dulo ng kanyang buhok kahit nasa likod niya iyon. Matalas pa rin ang kanyang mga mata, na mababasa mo na may katarayan siya, na ang sarap tunawin sa pamamagitan ng paglalamang. Hindi na niya kailangan pang maglagay ng lipstick dahil mapula ang labi niya. At sa payat niyang katawan, nakakapangamba na yakapin mo siya ng mahigpit, dahil pakiramdam ko, mababali ang mga buto niya. Naputol ang tagal ng paninitig namin sa isa't isa nang magsalita si Mom, Thina. Pumasok ka na sa loob. You don't need to see this man. Stop it, Mom. Nakita kong namasa ang mga mata ni Thina. Kumurot ang puso ko. Let me talk to him first for one last time. One last time, Thina. Pinandilatan ng mom ni Thina si Thina. Ito rin ang sumuko bandang huli dahil hindi nagpatinag si Thina sa kanyang ina. Bumuga ng hangin si Mom at napailing sa pagkadisgusto. Bahala nga kayo. Naiirita niyang sabi, ginulo ang buhok. Padabog niya kaming nilisan ni Thina. Habang nakapako pa siya sa kanyang kinatatayuan ay bigla na akong kumilos at hinahawakan ng mahigpit sa palapulsuhan. Ano ba, Dan? Nasasaktan ako. Bakit ka nagdesisyon nang wala akong alam, Thina? Sumigaw na ako sa sobrang galit. Namiyok pa ako dahil naiiyak ako sa ginawa niya. Umiwas siya ng tingin sa akin. Ramdam ko ang bilis ng pintig ng kanyang pulso. Nakikisabay pa iyon sa bayulente kong paghinga. Napansin kong pinahid niya ang kanyang kamay sa kanyang pisngi. Thina naman, bakit mo naman ako sinasaktan ng ganito? Bigo kong tanong, ito. Ginagawa ko na ang lahat para maayos na tayo. Kulang pa rin ba, ha? Thina, mahirap na ako lang ang kumikilos. Hindi ka pa nakikisang-ayon. Hirap na ako. I want a rest, Dan. For us, ito na lang ang nakikita kong opsyon. Pinanlisikan ko siya ng mata. Ng opsyon yan. Thina, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Gusto mo lang na maging pabor sa iyo ang lahat. Paano naman ako? Paano naman akong winasak mo ang buhay? Sagutin mo ako. Napanganga siya nang makita akong lumuluha sa harapan niya. Umiwas pa ito bigla ng tingin. Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya at iniharap sa akin. Ayokong iniiwasan mo ako ng tingin. Not this time. I need your damn answers because I don't know what I'm going to do with us. You're quitting now, Thina. You're giving me up. Nanginginig ang mga labi niya. Gusto ko na lang iyong halikan ng mariin, para huminahon siya pero ang katawan at utak ko ang umaayaw. Stop it, Dan, iyon lang ang tangi niyang nasabi.
Don't make it hard for me, please. Akala mo ba, gusto ko rin to? Gusto ko rin na mapalayo sa'yo. Dammit, hindi. But how are we going to grow up if we always ended like this? Nagsimula tayo sa sira. Parati na lang ba tayo ganoon, ha? Napasapo ako sa mga mata kong nilalandasan na ng mga luha. Panay ang paghingal ko. Binalingan ko ulit siya ng tingin. Ayon na naman ako, lulong sa kanya, mabuti pa siya, hindi siya nahihirapang magdesisyon na magkalayo kami. She's not even thinking if she will be missing me. Ako, panay ang panalangin ko sa Diyos na sana bumalik siya. Alam mo ba kung bakit ayokong mapalayo sa'yo? Kung bakit na ayaw kong iwanan mo ako, Thina? Maraming pwedeng mangyari sa paglayo mo. Ako, nakapako sa lugar na kung saan mo ako iniwan. Naghihintay ng pagbabalik mo. Pero, hanggang kailan? Kasi, Thina, nauubusan na talaga ako ng pag-asa. Pinalis niya ang mga luha. Tignan mo, akala ko ba pinagkatiwalaan mo ako? Akala ko ba, mahal mo ako? Bakit itong bagay lang na ito, pinagdadamot mo sakin? Kung papanatalihin natin na ganito tayo, magkakaroon na ako ng pangamba na baka magkita lang kami ni Drew, magselos ka na naman. Ayoko nang mawalan ng anak. Napipilan ako nang banggitin niya ang nangyari sa anak namin. Pinagsisihan ko na iyon. Kulang pa rin ba? Natatakot na ba siya sakin? Natatakot ba siya na mahawakan ko? Natatakot na ba siyang pagkatiwalaan ako ng lubusan? Sa katahimikan ko ay ngayon ko lang nararamdaman ang lamig ng hangin na dumadantay sa braso ko. Nanunuyo ang mga luha ko pero nababasa pa rin, ang mga pisngi dahil walang humpay ang pag-agos noon. Tumangala ako sa langit. There's a lot of stars this night. Suddenly, I felt calm because I was astonished by the beauty of the night. It's like it was telling me that I should stop this pain now. I'm gonna end all these cries. I'm tried. Maybe, the stars tells me indirectly that I should rest, too. I gave a one last look at Thina. Namumula na ang tungki ng kanyang ilong. She was trembling. Nangangati na akong yakapin siya. Ngunit, kailangan kong magpigil. Huminga ako ng malalim. Siguro nga, kailangan ko namang isipin ang sarili ko ngayon. Kung pagbibigyan kita, how are you going to assure me na babalikan mo ako? Na ako pa rin, Thina. Napupuntahan mo ako sa mismong lugar na ito kung saan mo ako iniwan, sa oras na maghintay ako. Napasinghap siya at tinitigan ako. I don't want to look away because I want to see her soul. I want her honesty, iyon na lang ang tangi kong makakapitan. If she wants maturity in our marriage life, I will give it to her.